Hi mga miss, sa mga bago po sa page ko, ako po si Mommy Rain, a solo parent to 3 boys whose dad grew a pair of wings way back 2019, and this is my solo parenting journey. So bali last week pa tong mini vlog na to, hindi ko lang agad na-upload kasi hindi ako nakapag-edit. Ewan ko ba, sobrang baba ng energy ko the past few weeks. Parang the mental health is not really mental health thing. Agree. Uy, alam niyo bang Mental Health Awareness Month ang month of May? When I created this page way back before, aside from the mommy diaries, I really wanted to talk more about mental health. Not for the people who do not really understand about it, but for the people who really needs to hear it. Because I've been there, alam ko yung pakiramdam ng hindi mo maintindihan kung ano nang nangyayari sa'yo, and you feel like you're going crazy, you feel so alone, you feel so lost, and by just knowing that someone out there really understands what you're going through, is sobrang laking bagay na niya. And oh, by the way, if you feel like you're going through something like this at wala ka mapagsabihan, kailangan mo na makausap, please feel free to message me. I am not an expert, but I will try my best to be the support system that you needed, kasi sino pa ba naman na magtutulungan kundi tayo lang din. So anyway, pagkatapos namin magsimba that day, dumaan muna kami sa ATM para makapag-withdraw ng konti pamasahe pa uwi. Actually, parang nag-expect ako dito na hihirit sila ng Jollibee bago umuwi, ganun. Kasi hindi naman madalas, pero may mga times talaga na humihirit sila, lalo na si Kael. Si Kael yung madalas mag-request ng Jollibee, manginasal, ganun. Pero walang nag-request that time. Ang gusto lang nila is kumain ng siomay dun sa labas ng simbahan. Kaso wala yung suki nila nagbebenta ng siomay dun, so we just decided to go home. Pero siguro nagugutom na din sila, kaya nung napadaan kami sa may bakery, they decided to buy some bread. Tapos kung makikita nyo, kanya-kanya silang bili, kanya-kanya silang bayad with their own money. Adja? Brad? Nag-offer pa siya siyang bread sa ako. Makaon ba ako? Isa ra ka buo, kadua ra ka buo. No, I'm good. I'm not hungry. Dadalawang piraso na nga lang yung tinapay niya. Gusto pa niyang i-offer sa akin yung isa, o diba? Ganun ka-selfless yung mga bagas ko, nakaka-proud. So ayan, bago kami umuwi, dumaan muna kami sa convenience store para bumili ng deodorant nila. Kasi paubos na yung Dio nila. At alam nyo namang sa sobrang init ngayon, ay nako, pasabog talaga kapag walang Dio. So, ayan nga, at nagbayad din sila. At ayun, nakahirit pa nga ng ice cream yung dalawa. So, tinatanong ko si Ike kung gusto din niya ng ice cream, but he said no. So, ayun nga, at may nadaanan kami nagbebenta ng siomay. Kaya tinatanong ko sila kung gusto pa ba nilang mag-siomay. Not anymore daw, at busog na nga daw sila. Pero sabi ko, bumili na rin kami, tas i-take home namin, ganun. Tas dumaan na din kami ng Crispy King at bumili ng manok, pandagdag sa uulamin pagka-uwi. Parang etong Crispy King na talaga nagiging tugo namin for chicken. Kasi nga, aside sa mura, is ang lalaki pa nung hiwa, talagang worth it siya. Tas masarap din naman. Hindi po to sponsored ha, pero Crispy King, baka naman. so anyway, habang nag-aabang kami ng jeep pa uwi, nakita namin yung isang friend ni Aiki kumakain ng kanton sa labas ng 7-Eleven. So ayun, at nakahirit pa nga saya-saya ng isang subo. Napapansin ko talagang parang mas close sa isa sa mga kaklase ni Aiki kaysa sa mga mismong kaklase niya. Parang mas komportabling makipagkulitan sa Isaya sa kanila. Or maybe it's a factor na yung mga friends ni Aiki now, sila yung mismo nag-a-adjust for Isaya, like kinakausap siya in English and all. So maybe that's one of the reasons. So anyway, hanggang dito na lang. Thank you so much for watching our video, and please do us a favor and hit like, share, and follow. And of course, kita-kits sa sunod ang mga vlog. Bye-bye!